Ama naming makapangyarihan, ang kabanal-banalang gabing ito ay pinagliliwanag niyo po sa kadakilaan ng pagkabuhay ni Kristo. Antigin niyo po ang espiritu ng pagkupko upang sa pagbabago ng aming buong pagkatao, kami ay wagas na makapaglingkod. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Kristo Jesus ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo naman ay mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayang tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na ito maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay ay pinalaya muli sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit tayo naniniwalang mabubuhay tayo kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Hallelujah. Pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas.
siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw. Mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos sa Panginoon ko. Ang batong latakwil na nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Alleluia, alleluia, alleluia. Manatiling pong nakatayo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Nang magkahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati, at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon."
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po. Sa inyo pong lahat, lalo't higit ang mga nasa kanilang mga tahanan, nakikisa sa ating pagdiriwang ng misa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter. Happy Easter din po. Gusto niyo po ng good news? May good news ako. Good news. Sa lalawigan ng Marinduque, hindi bayan lang ng anumang bayan ng lalawigan natin. Sa buong lalawigan ng Marinduque, 4 ang naging confirmed cases ng COVID-19 virus. Lahat ng 4 negative na. May good news pa yan. Di pa yan tapos dyan. Merong 6 pa na pinagbabantayan natin. Nakatest na sila dahil doon sa contact tracing. At pinagdadasal pa rin natin na ang maging bunga nito ay negative ulit. So talagang pinagpala ang lalawigan dahil tayo pa lamang sa ngayon na nagkaroon ng positive ang negative na bigla. Galing ni Lord. Pero gusto nyo ng best news. May best news. May mas maganda pa palang balita kaysa dyan. Alam nyo kung ano? Hindi na naman nanalo. Ang alin? Ang kamatayan. Hindi na naman nabago ang kwento. Taon-taon natin ginagawa ito. Pero hindi naman nababago ang kwento. Hindi pa rin nananalo ang kadiliman. Hindi pa rin nananalo ang kasamahan. Hindi pa rin nananalo ang kamatayan. Kahit pa minsan ay mistulang ito ang nangyayari. Hindi pa. At ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang garantiya ng tagumpay ng ating pananampalataya. Wala nang iba. Kung ano ang naidulot sa tao ng kasalanan mula doon sa katotohanan ng pagiging makasarili ng tao na siyang nagdulot ng napakaraming kaguluhan sa ating buhay, away, pagkukulang sa iba. Kaya naman po may kahirapan. Ito'y dala ng pagiging makasarili ng tao. Bakit? May pag-aaral na po. All resources within the world and all riches, if divided equally among men, will be more than enough. Pero kailan kaya mangyayari yun? Parang ang layo, ano? Kasi nagigibabaw sa napakarami pa rin ang pagiging makasarili. Ito ay bunga ng kasalanan. Bunga din ng kasalanan sa ating pong napagnilayan before ay ang takot at ang hiya. Lagi ko pong sasabihin, pagdami ng takot na nangingibabaw sa buhay ng tao, ito'y tanda lagi ng paglayo ng Diyos sa atin. Hindi ibig sabihin walang takot. Ulitin ko po pagdami ng takot na nangingibabaw sa atin. Ibig sabihin, yung nalalamangan tayo. May takot. Bunga din ng kasalanan ay yung sabi nga ay parusa, consequence. Kung bakit nawala sa atin ang paraiso. At lagi ko sabihin, ano nga ba ang paraiso kundi yung kaayusan at kabutihan? Para bagang kailangan pa natin ngayong pagsumikapan. Samantalang dati likas. Pues mga kapatid, lahat ng ibinungang yan, talo na ng Panginoon. Sapagkat lahat ng halimbawang ibinigay niya bago siya ipako sa krus, hanggang sa siya ipako sa krus, ay pagpapaalala sa atin ng hawa ng hindi, kundi
halimbawa ng pagbibigay ng sarili. Kaya nga't ulitin ko, hindi mananalo ang kasamaan hanggat nakikita pa ang mga taong may mabuting loob. Hanggat may tao pang handa na ialay ang sarili para sa iba. At ito'y tinanim ng Diyos sa puso nating lahat. Kapag ang magulang ay handa pa magsumikap para sa mga anak, kapag ang asawa ay kayang magtiis para sa kanyang minamahal, kapag tulad ng ating karanasan ngayon, may mga doktor, may mga nurse, may mga janitor na hindi iniisip ang sarili nilang kapakanan, sarili nilang kaligtasan para maisakatuparan yung kanilang pangako. Hanggat may mga tao pa rin na sa kalabisan na meron sila'y kaya nilang ibahagi sa iba. Hanggat may taong hindi kaya tiisin ang iba sa kanilang pangangailangan at handang tumugon sa abot ng makakaya, nagtatagumpay pa rin nga ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Hanggat sa gitna ng kahit anong pangyayari sa buhay natin, katulad na rin itong ating nagiging karanasan, ay tayo nananatiling matibay ang kalooban. Pinangingibabawan ang takot at hindi ang takot ang nangingibabaw sa atin. Hanggat nakakarinig pa ako na nagsasabi sa akin, Bishop, bahala na po ang Diyos sa atin. Hanggat nakikita ko ang tao, hanggat sa mundong ito, pinangingibabawan natin dahil sa ating pananampalataya kay Kristo, na kahit anong takot na meron sa buhay na ito'y kaya natin. Sakit, panganib, nagtatagumpay ang muling pagkabuhay ni Kristo. Mga kapatid, panalo na eh. At hindi kailanman matatalo ang ating Panginoong Hesus. At hanggat tayong mananampalataya'y tunay na nananampalataya sa tagumpay ng Diyos, hindi magwawagi ang kahit ano. Hindi magwawagi ang kahit sino. Ang kasalanan, ang kamatayan, at ang kadiliman. Hindi magwawagi. Mga kapatid, panghawakan po ninyo ito ngayon. Muli tayong pinapaalala, lagi kong binabalkan, bakit nga baga itong COVID na ito'y nangyari pa sa panahong ito? Nung una iniisip ko, naku, patay. Meron nga mga nagsasuggest pa po, Kwan, ang suggestion, hindi nyo lang alam may mga suggestion na ilipat ang Holy Week. May nagsuggest na po niyan. Ilipat ang Holy Week. Hintayin daw makatapos si COVID, tsaka mag-Holy Week. E di, may kanya-kanyang argumento, may nag-argumentong, yan naman Bishop, isa dyang nalipat kaya nga nag-iibang petsa Oo nga naman. Sabi ko, paano yung 40 days? 40 yan yan naman huy bilang lang. E di sabi ko, di apektado na rin ang Adbyento. Mag-a-adjust din tayo doon. Di gano'n na. Pero maganda ang pinahiwatig ng ating Santo Papa. Ba't may lilipat? Ito nga yung pinakatamang panahon para pagnilayan ang katotohanan ni Kristo sa gitna ng ganitong karanasan. Ito yung pinakamagandang panahon na hindi magtatagumpay ang kahit ano sa ating Diyos. At totoo nga naman, sa naranasan ko po, ay talaga nga palang higit ang pananampalataya. Nag-iba lang ang mukha. Nag-iba lang ang mukha. Kaninang umaga nga doon sa Thought for the Day, yung tanong ko bakit 3?
Bakit daw, may nagtanong dati na may naisip ko na rin nga, bakit nga baga pagkamatay ni Lord ay 3 araw pa bago nabuhay? Bakit hindi nung pagkababa sa krus ay nabuhay na uli? Okay, habang nasa krus, di sinabi nung sinaksak nung gayon, ay wala, patay na ito. Biglang nagmulat, bulaga. Eh siguro yung takot daw nasundot na yun. Okay, pagkababa ay biglang nabuhay, eh siguro mas malakas ang impact. Naroon na lahat ng testigo. Eh ba't ito naging 3 araw pa? Madaming sagot dyan. At sagot ng isang Amerikano nga yan na may kahit 5 o 3, ang mahalagay na muling nabuhay. Pero, pinili pa rin yung 3. At lagi kong binabalikan, ba nga? Kasi nga, kaya siguro ginawa ng Panginoon yun para magkaroon ng para bagang pag-akyat ang karanasan ng muling pagkabuhay. Na una, mananabik. Matatakot muli ang tao. Matatakot ang kanyang mga alagad. Di ba? Kasi nakita nilang namatay, ibinaba, inilibing. So siyempre, kung may pananampalataya ka, masusubukan niya ng pananampalataya mo. Maaaring sabihin mo parang wala na. Hindi ba tayo nasubukan ngayon? Kayo po, mga mananampalataya sa inyo, mga tahanan, kayo. Hindi ba kayo nasubukan ngayon? Sabi ko, maaaring ganun. O maaari naman, yung 3 araw ay sapat ng araw para ma-miss si Lord. Ay taon ang binibilang ng itayo itong templong ito, sasabihin mo 3 araw itatayo mo? Ay nakalagay naman doon sa Bible. Ngunit ang ibig sabihin ng Panginoon ay ang kanyang pagkamatay, kung saan siya ay 3 araw ay muling mabubuhay. At hindi nila naunawaan ito. Ay isipin niyo, kung sinabi mong 3 araw ay mabubuhay, tapos hindi ka nabuhay ng 3 araw, sino napahiya? Ay di si Lord. So, akin din pinagnilayan. Itong pangyayari natin ito, hindi ba may pangako si Lord sa atin, ha? Naalala niyo pa ang pangako ni Lord? Hindi ko kayo pababayaan. Pangako yun. Ay isipin niyo kung tayo pabayaan, sino mapapahiya? Kaya nga, sa ganitong pagsubok, muling ipinakaalala at pinakikita sa atin ng Diyos kung anong kaya niyang gawin. Dito ay mananatiling mahalaga para sa gitna ng kahit ano.
ay magtagumpay din tayo mga Kristiyano. Sumuli, mga minamahal, kayong lahat. Ako nga sabi ko nga ako'y hanga na sa sarili ko ngayon. Pag ako'y nagmimisa dito sa katedral ng Buwak, nakikita kong puno ito, may mga nakatayo sa tabi. Pero inisip ko, ilang galaan ngayon? Siguro marami na kung kayo maka-1,000 maninimba dito Pero ngayon, nitong mga nakalipas na panahon, tuwing titingnan ko ang viewers ng misa, mababa na ho. Pagka doon sa chapel ko, mababa na ho ang 4,000, 8,000. Pag dito sa katedral, mababa na ho ang 18,000. Abba. Abba. Facebook sensation. Ibig sabihin ko, bigla na lang lumawak muli ang katotohanan ng pananampalataya. So, ibig sabihin, nagtatagumpay talaga si Jesus. Kaya nga, kayo mga kapatid, kayo mga nasa tahanan, pagkatapos itong aking pagbabahaging ito, pagninilay, magpapanibago tayo ngayon ng pananampalataya. Kung kayo'y may mga kandilang handa sa inyong mga tahanan, pagkatapos nito, sisindihan nyo din ha. Tatayo din kayo. Mangangako din kayo. At muli nating pagtitibayin ang pananampalataya natin sa tagumpay ng Diyos sa buhay natin. At huwag niyong kalilimutan, lahat tayo ay higit pang bibiyayaan ng Diyos pagkatapos ng nagmistulang kadiliman ng karanasan natin sa mundo ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid kong minamahal, hilingin natin sa Ama nating makapangyarihan na marapatin niyang basbasan itong tubig na iwiwisik ngayon bilang paggunita sa tinanggap nating binyag noon. Pagkalooban nawa niya tayo ng panibagong lakas para sa pamamalaging matapat sa Espiritu Santo na ating tinanggap. Ama naming makapangyarihan, ipahayag niyo pong kayo ay kapiling ng inyong sambayanan sa pagdiriwang na ito ng gabi ng pagkabuhay. Ginugunita namin ang inyong paglikha na talaga namang kahanga-hanga at gayon din ang inyong pagtubos sa amin na lalo pang pambihira at walang kahambing. Basbasan niyo po itong tubig na inyong ginawa upang aming magamit para ang mga tanim ay madilig, para makapawi sa uhaw at init, at para maganap namin ang paglilinis. Ito rin ay inyong itinalagang gamitin sa pagbibigay ng inyong kagandahang loob sa tanan. Ginagapit niyo po ito sa pagpapalaya sa kaalipinan ng inyong hinirang na sambayanan. Habang sa disyerto sila'y naglalakbay, tubig ang pumawi sa kanilang pagkauhaw. Tubig din ang ginamit ng inyong mga propeta upang ang sisimulan mong pakikipagtipan sa tao ay maipahayag nila. Sa pamamagitan ng tubig na itinalagang maging banal ng anak niyo pong mahal, nung siya'y lumusong sa ilog Jordan, pinagbabago niyo po kaming mga makasalanan. Ito nawang tubig na ngayon iwiwisik sa amin upang ang pagbibinyag ay aming gunitain, ay magpahiwatig dinawa ng aming pakikigalak sa kaligayahan ng aming mga kapatid na tatanggap ng binyag sa Paskong ito ng pagkabuhay ng inyong anak na namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sisindihan ang mga kandila.
Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo binyagan, upang kasama rin niya tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang, sa katuparan ng panukala ng Diyos, upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, siya ba'y itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay, at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Jesucristo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon
sa aming paghahain upang sa nagsimulang Pasko